Mag-ingat kayong lahat. Ang isdang yan ay binili ko. Ng 100 milyon para sa puhunan. Hindi pwedeng mawala. Opo. Ingat! Bakit ang bilis namatay? Pasensya na. Ang 100 milyon ko. Anong 100 milyon? Huwag kang magkunwari. Ang lahat ng buhay na isda sa Yuncheng ay hindi higit sa 10. Ang isdang ito lang, ang mga kaliskis at dumi nito na ginagawa taon-taon, ay sapat na para sa Jiang Group. Ang 10 milyong kita. Ngayon, sinira mo ang lahat. Hindi naman siguro ganoon kalala, di ba? Isda lang naman yan. Babayaran ko na lang sayo. Babayaran? Kahit ibenta ka pa, hindi mo yan mababayaran. Tama na. Isda lang naman yan. Babayaran ko na lang sayo. Ito ang sa akin kaninang hapon. Kinuha ko lang yan sa pon. Sariwang-sariwa pa. Pambayad ko sayo. Sir, sigurado ka bang ibibigay mo ang isdang to bilang bayad sa akin? Isda lang naman yan. Ah, marami pa niyan sa pon namin. Siege, alis na ko. Sandali, Ano na naman? ang isdang to, hindi mo na ba kailangan? Bagong patay lang yan, sariwa pa. Kaya pa yan hiwain. May kusilyo ka ba? Kutsilyo? May tao ba dyan? Bigyan nyo ng kutsilyo ang ginoong ito. Hihiyamin ko lang, ah. Anong gagawin mo? Hatiin ko ang isda, syempre. Profesional ako rito. Ang mahalagang isdang yan, basta na lang niya hinawakan. Ang bilis ng kamay. Ang kalmado ng kilos. Sino ba talaga siya? Tapos na. Kung wala nang iba, alis na ko, ah. Alis na ko, ah. Sir, ako si Jiang Lan ng pamilyang Jiang. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Gao Kifan. Paalam. Alam. Gao Khifan. Napakahiwagang lalaki. Baka, matutulungan niya ang pamilyang Jiang na makaahon sa paghihirap. Nay. Nay, ayos ka na ba? Inom ka muna ng sabaw ng isda. Anak. Ako ang may kasalanan. Naubos ang pera natin dahil sa panloloko. Ako ang nagpahamak sa iyo, anak. Nay, huwag kang mag-alala. Ayos lang kung nawala ang pera. Magsisikap lang ako. Magtitinda pa ako ng isda ng ilang taon. Kapag kumita ako ng pera, ibabalik ko ang bahay. Gao Kifan. Narito na ang upa. 20,000. Hindi ba napagkasunduan natin? 10,000 kada 6 na buwan. Sino ang magpapaupa ng 6 na buwan? Taunan ng upa. 20,000. 20,000. Naku, Al Casera, hindi ba pwedeng patagalin ng kaunti? Hindi ito charity institution. Kung ayaw mong umupa, marami namang gustong umupa. Kung hindi ka makabayad, lumayas ka na. Sage. Lalayas ako, pagkatapos kong pakainin ang nanay ko. Ma, walang kwenta ang anak mo. Uminom ka muna ng sabaw ng isda. Maghahanap tayo ng bagong bahay pagkatapos. Sage. Anong class? Parehas pa kami ng gamit. Ang tipa. Tara, subo pa. Teka lang. Diyos ko po. Sabaw ng isda. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba makapagantay? Alam mo ba, yang isang mangkok ng sabaw ng isda na pinakain mo sa nanay mo ay sapat na para bilhin ang bahay na to. Ano? Gao Kifan, nagpakulo ka ng isda para sa may sakit mong ina. Ang iyong pagmamahal sa magulang ay nakakaantig sa buong mundo. Hindi naman siguro ganun. Sabaw lang naman ng isda yan. Ah? Diyos ko, at mayroon pang buong kalansay ng isda. Kung may bebenta yan sa musyo, dapat worth at least 3 milyon. Ginoong Gao, mayroon akong suhestyon. Gusto mo bang ipagpalit ang kalansay ng isda na yan sa bahay ko? Ano? Kalansay ng isda kapalit ng bahay. Huwag kang ang magbiro. Ginoong Gao, alam kong ang bahay ko ay may edad na, mukha itong luma, at walang halaga. Pero maganda ang lokasyon. Ipagpalit mo na sa akin, sige na. Wala naman akong problema. Pero ikaw, nilalagnat ka ba? Gusto mong magpatingin sa ospital? Hindi na kailangan. Sabi mo, ha? Huwag kang magbabago ng isip. Ang bahay na ito,
Sa'yo na simula ngayon. Ikaw na ang may-ari. Anong nangyayari? May-ari. Baka naman nababaliw na siya. Itatago ko muna ito. Ibibigay ko sa kanya pagbalik niya. Ikaw si Gao Kifan, di ba? Bakit? Dakin siya. Anong ginagawa niyo? Sino kayo? Ako si Zongson, ang presidente ng International Fish Foundation. Gao Kifan, may nagsumbong sa amin na illegal kang nagbebenta ng endangered species. Endangered species. Nagbibiro ba kayo? Isa lang akong nagtitinda ng isda. Paano ako makakakuha ng endangered species? Amy, napakawalang hiya mo para aminin ito. At tanungin kita, kalahating oras na ang nakalipas. Hindi ba pumatay ka ng isang napakabihirang isda? Pumatay ng isda. Naman, niluto ko ng sabaw at kinain. Bakit? Ano? Pumatay ka ng isda at niluto mo ng sabaw at kinain. Isa kang kriminal na walang takot sa batas. Napakayabang. Hindi. Kinuha ko ang isda sa sarili kong fish pond. Hindi ko naman ito ninakaw. Bakit krimen ang magluto ng sabaw? Ang sarili mong fish pond. Kalokohan. Kahit pa ang pamilyang Rothschild, na ganoong kayaman, wala man lang sariling palaisdaan. Saan ka naman kukuha ng palaisdaan? Ano ba yan? Kung ayaw ninyong maniwala, dadalhin ko kayo sa palaisdaan ko para makita ninyo. Sig, tingnan natin kung anong pakulo pa ang gagawin mo. Dalhin siya. Teka lang, ang lugar na sinasabi mo, narito na tayo. Nasaan ang isda? Bakit nagmamadali? Hindi ba narito na tayo? Kalokohan. Sa lugar na ito na walang ibon na dumudumi, may isda. Sino ang niloloko mo? Inapayuhan kitang maging tapat. Huwag ka nang magpakulo pa. Hindi ba dapa? Sa palaisdaan nag-alaga ng isda. Hindi mo ba? Kayang tingnan ng maayos bago magsalita. Kung may isda rito, hindi na ako magiging presidente. Ikaw na ang papali. Diyos ko. Ang daming isda. Isda. Ang daming isda. Ang daming isda. Maaring 10,000 ito. Presidente. Huwag mo akong tawaging presidente. Hindi ako karapat-dapat maging presidente. Bakit hindi ninyo agad siya pakawalan? Bilisan. Bilisan. Ginoong Gao. Nilibot ko ang buong mundo. Pero wala pang 100 isda ang naligtas ko. Pero kayo, napakadali lang para sa inyo. Ang makapagpalaki ng 10,000 isda. Ginoong Gao, dapat kayo ang maging presidente nito. Wala pa ba kayong nakikitang isda? Isang pond na ganito. Hindi naman dapat ganyan ka-excited, di ba? Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng 10,000 isda? Isang isda ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang mga isda sa pond ninyo ay sapat na para maging pinakamayamang tao sa mundo. Pinakamayamang tao sa mundo. Asaka, hindi pa kasama dito ang mga bagong silang na maliliit na isda taon-taon, ang mga itlog ng isda, kaliskis, at iba pang mahahalagang bagay. Ang 10,000 isda ninyo ay parang 10,000 makina ng pera. Ganoon ba ka o? Kayo. Magpadala kayo ng tao na 24 oras. Magbabantay sa fish pond ni Sir Gao. Ayon sa security level, ang Swiss National Bank, mahigit itong bantayan. Si Sir Gao lang ang pwedeng makapasok at makalabas ng malaya. Opo, pero yung pagluto niya ng isda, pababayaan na lang ba yun? Mababaw. Ngayon, lumala ang kalidad ng tubig. Pahirap ng pahirap ang pag-aalaga ng isda. Anging si Sir Gao lang ang madaling makapag-alaga ng ganito karaming isda. Anong masama kung kakaiba siya? Saka, lahat ng ito ay kay Sir Gao. Pribadong pag-aari niya. Kung paano niya gustong dispose, ay ganun lang. Naiintindihan ko po. Sir Gao, ito ang gold card ng aming foundation. Anging ang mga nangungunang fishery investor sa mundo lang ang pwedeng magkaroon nito. Mangyaring tanggapin niyo po. Greb. Kailan pa naging ganito kahalaga ang pag-alaga ng isda? Binigyan pa ako ng gold card. Sir Gao, taos-puso ko kayong iniimbitahan na dumalo sa aming Fishery Investment Conference. Naniniwala ako na ang mga nangungunang mamumuhunan sa pangingisda sa buong mundo ay malugod na tatanggapin ka. Ikaw na isang dalubhasa sa pag-alaga ng isda. Ay nako, baka naman ito ay isang illegal na organisasyon. Sige na nga, pasukin ko muna at tingnan. Mga ginang at ginoo,
Maligayang pagdating sa Jiangxing Fishery Investment Conference. Ngayon, may karangalan tayong imbitahan. Ang bagong yumaman na si Zhang Hongwei. Si Young Master Zhang. Palakpakan po natin siya. Young Master Zhang, binabati kita sa pagiging bahagi ng bagong listahan ng mga bilyonaryo. Nabalitaan ko kamakailan na ibinuhos mo ang lahat ng iyong yaman, 100 milyon, para bumili ng isang isda. Para mamuhunan sa pangingisda. Totoo ba yan? Tama. Sa hinaharap, ang pag-alaga ng isda, ang pinakamalaking pagkakataon sa pamumuhunan. Ako, si Zhang Hongwei, ay kailangang samantalahin ang pagkakataong ito. Ang galing mo, Young Master Zhang. Talagang matagumpay ka sa murang edad. Kuya Hongwei, ang galing mo. Pinupuri lang ako ng mga kasamahan ko. Sino yang taong yan? Gao Qifan. Wala na bang mga security guard? Ikaw, Gao Qifan na magaling magbenta ng isda. Nandito ka rin? Zhang Hongwei, mandurugas ka. Hindi pa kita sinasabihan. Pakialam mo kung saan ako pupunta. Ikaw, Young Master Zhang. Anong nangyayari dito? host. Ang taong ito, isa lang siyang nagtitinda ng seafood. Paano siya nakapasok dito? Maari akong magpatotoo. Siya ay, isa lang talagang nagtitinda. Ang seafood sa kalsada. Hindi lang isang isda. Maski isang pakete lang. Ang pagkaing isda dito. Hindi niya kayang bilhin. Huwag mong hamakin ng mga tao. Grabe naman kayo, ang lalaki ng pinag-usapan ninyo. Akala ko kung ano na. Magalaga lang naman ng isda, di ba? Sa bahay namin, gaano karami ang gusto ko, ganoon karami ang meron. Ang lakas ng loob. Ang taong ito, baka hindi niya alam kung gaano kahalaga ang isda. Ngayon, no? Tama. Sa tingin ko, wala lang siyang alam. Siguro ang isda ang na nagkakahalagang 100 milyon. Bawat isa, ay parang mga patay na hipon. O alimango, na basta na lang mapupulot sa dagat? Host, narinig mo ba? Sabi niya, ang dami-dami pa. Paano naman ang isang taong nagsasabi ng kung ano-ano ay pwedeng manatili dito? Tao, palabasin niyo ang taong yan. Anong ginagawa nyo? Huwag nang magsayang ng oras, umalis ka. Tigilan mo yan. Binibining Jiang. Ginoong Gao, nagkita ulit tayo. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Mga Ginoo at Binibini. Kaibigan ko si Ginoong Gao. Binibining Jiang, ikaw ay isang prinsesa ng mayaman na pamilya Jiang. Nakakasama ka sa ganyang klase ng basura, nakakababa ng halaga mo. Akiusa, piliin mo ang iyong mga salita. Malaki ang utang na loob ko kay Ginoong Gao. Sino man ang lumapas tangan sa kanya, ay kalaban ko si Jiang Lan. Say, Gao Qifan, swerte ka ngayon, bata ka. Binibining Jiang, narinig ko na ang pamilyang Jiang ay kakaranas lang ng pagkabigo sa investment. Desperado kayong mag-iba ng direksyon. Kaya nandito kayo sa Jiangxing Fishery Investment Conference para maghanap ng paraan, tama? Wala kang pakialam doon. Wala nga akong pakialam. Pero kung ipipilit mo pa ring, protektahan ang lalaking palamuning yan. Mamaya sa auction, doon natin makikita ang tunay na lakas. Tara na. Miss Jiang, salama. Wala yon, maliit na bagay lang. MR Gao. Sa totoo lang, may gusto akong ipakiusap sa inyo. Ipakiusap sa akin. Ako, ano naman ang may tutulong ko? Mangingisda lang ako. Wala akong kakayahan. Ganito kasi, nitong nakaraang panahon, ang investment ng pamilyang Jiang ay nagkaproblema. Gusto naming lumipat sa industriya ng pangisdaan. Kailangan naming isang may kakayahang kasosyo. Gusto ko kayong imbitahan na makipagtulungan. Makipagtulungan? Sag. Sa ibang bagay, hindi ako magaling. Pagdating sa pag-aalaga ng isda, eksperto talaga ako dyan. Maraming salamat po talaga. Ginoong Gao, sa auction ngayon, magtulungan muna tayo para makuha ang mga isdang ibinebenta. Ayos lang. Mga Ginoo at Binibini. Maligayang pagdating sa Jiangxing Fishery Investment Conference. Ang kumperensya ngayon ay gagamitan ng auction para ibenta ang mga mahalagang isda. Bawat isa sa mga ipo-auction ay may minimum na starting bid na 1 milyon. 1 milyon. Mga hangin lang yan. 1 milyon na ang pinakamababa. Ang tulong ko, paano ko pa kaya magagawa ang auction na yung araw? Ang magtatakda ng hinaharap na mundo ng pag-aalaga ng isda. Sino nga ba ang makakabili ng mga mahalagang isdang ito? Oras na. Inaari ko ang simula ng auction. Sandali lang. Ang Diyos ng stock market ng Dexia, na may assets na 100 milyardo, si Li Jiaqing. Ang reyna ng entertainment.
Sa Lijehe, pati ang kaharian alabay. Nandito rin si Prinsipeng Langis na si Anta. Paumanhin po sa lahat. Nabalitaan po namin na may 10 napakahalagang binhing isda na ibebenta dito sa Jiangcheng. Kaya po namin sinadya. Nag-charter pa kami ng eroplano para bumili. Pasensya na po kayo. Kaya pala, Para lang makabili ng binhing isda. ang 3 tekoon na ito, bawat isa sa kanila, ay mga super bigating pangalan sa mundo ng pamumuhunan. Mukhang itong auction na ito ay mapupuno ng kompetisyon at marami ang gustong makakuha. Ang daming investment gurus ang dumating. Mukhang ang pamilyang Jiang ay walang makukuha. Senior Stock God, sobrang mapagpakumbaba ninyo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa inyo? MR Liu, Prinsip Anta, kayo ang 3 tekoon sa mundo ng pamumuhunan. Sino ba ang walang alam na maglalakas loob na makipagkumpetensya sa inyong 3? Ikaw ay Ako si Zhang Hongwei. Isang bagong mayaman sa Jiangcheng. ikinagagalak kong makilala kayo. Sa totoo lang, hindi naman ako ganun kasakim. Gusto ko lang makabili ng 5 binhing isda. Sapat na yan para sa akin. Boss Lee, ikaw lang, gusto mo na agad ang kalahati. Huwag mong kalimutan, nandito rin kami. May parte rin ako. Itong 10 semilya ng isda. Sino ang mga ngahas na makipag-agawan sa aming 3? Papatayin ko siya. Tama yan. Kahit bigyan niyo pa kami ng 10 lakas ng loob, hindi kami mangangahas na makipagkumpetensya sa inyong 3. Pero, paano kung may isang hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Ito ba si binibining Jiang ng pamilyang Jiang? Hindi ka naman siguro. Magagalit kung agawin namin ang gusto mo, di ba? Nagbibiro lang po kayo, Senior Diyos ng stock market. Auction naman po ito. Ang pinakamataas na bid ang mananalo, yan ang patakaran. Kung makukuha man o hindi, kailangan pa ring subukan. Hindi pa rin sumusuko si binibining Jiang. Ang pamilyang Jiang nyo, gusto nyo raw pumasok sa industriya ng pangisdaan. Nainig ko na. Nainig ko na. Pero kailangan ko pa ring payuhan ka. Ang pag-alaga ng isda ay isang industriya na may market value na trilyon-trilyon. Mga kabataan, hindi nyo yan kayang hawakan. Tama yan. Ang pag-alaga ng isda ay isang high-end na industriya. Kayo lang 3 ang nararapat dito. Miss Jiang, sumuko ka na lang. Hindi. Ang pag-alaga ng isda, Hindi ba't kailangan lang ng kamay? Hindi pa rin nakuha. Ikaw na matandang lalaki, ang galing mong magkauto ng tao. Anong sinasabi mo? Miss Jiang, huwag kang magkapaloko sa matandang ito. Madali lang magalaga ng isda. Tuturuan kita ng personal. Gao Kifan, sino ka ba para magsalita? Nagtatanong ka pa sa isang stock market guru? Gusto mo bang saktan kita? Hayaan nyo ang kaibigan ko. Opo. Kabataan, mga may-ari ng iba't ibang industriya. Kilala ko lahat sila, ako si Lee. Anging ang batang ito. Mukhang baguhan sa akin. Maaari ko bang itanong sa batang ito, anong industriya ang pinag-investan mong malaki? Hindi ako malaking tao. Hindi rin ako nandito para mag-invest sa pag-alaga ng isda. Kung gayon, ano ka? Dati na akong nag-alaga ng isda. Ako, pang-alaga nga talaga ng isda yan. Gao Kifan, nagpapagago ka pa rin ba? Ang mga pumunta rito, gusto lang naman mag-alaga ng isda. Ama naman ang sinabi ng kabataang to. Kung ayaw niyang i-reveal ang identity niya, huwag nating kulitin. Tulad ng dati. Mananalo ang may pinakamataas na bid. Depende sa galing ng bawat isa. Tama po kayo, Diyos ng stock market. Gao Kifan, magpakapugi ka muna dyan. Makakahiya ka rin mamaya. Ang dami ninyong chika. Simulan na natin. Tara, Silahan. Mga panauhin. Simulan na ng auction. Tingnan niyo ang lot number 1. Unang i-auction ay isang bag na maayos pa ang pag-ingat ng pagkain ng isda. ito ang orihinal na pagkain ng isda bago ang malaking polusyon. Nakakamangha, nasa maayos na kalagayan pa rin. Dapat milyon-milyon ang halaga nito. Tila. Alagang may mga kayamanan si Jiangcheng. Ang pagkain ng isda na ganito ang kalidad. Biyong bihira na ngayon. Ganito ka magaling na pagkain ng isda. Bilhin ko na to. Uy, yung isda na binili ko lang. Kailangan makuha yan. Anong nangyayari? Pati pagkain ng isda, ipinapasubasta. Ito lang. May isang bodega ako niyan sa bahay. Inaanunsyo ko. Ang panimulang presyo para sa item number 1 ay 1,000,000. Grab. Isang sako ng pagkain ng isda, 1,000,000. Sino namang bibili niyan? Ako ang magbibid. 1,000,000. Mga mahal na boss, kailangan ko talaga ang sako ng pagkain ng isda na to. Sana po ay pagbigyan niyo ako. Huwag kang mag-alala, Young Master Zhang. Kami, wala sa amin ang interes. Ang mga bagay na yan, sayo na yan. Salamat po, stock market god. Kung ganoon, ako rin ay magbibid. Magbibid ako ng 1,500,000. 2,000,000. 2,500,000. Miss Jiang, nababaliw ka na ba? Gumastos ng mahigit 2,000,000 para bilhin ang bagay na yan. Isang sako lang yan ng pagkain ng isda. Emargao,
Gusto mong pumasok sa industriya ng pangingisda? Ang fish feed ay mahalaga. Bukod pa rito, hindi naman ito ganoon kamahal. Hindi pa ba mahal yan? Jianglan, nakikipagkumpetensya ka ba sa akin? Mag-alok ako ng 3 milyon. 4 milyon. 5 milyon. Ay, binibining Jiang. Huwag ka nang magdagdag. Hindi sulit. Pero kailangan ko talaga yan. Partner ba tayo o hindi? Kung talagang gusto mo ang fish feed, ibibigay ko na lang sa'yo. Kahit gaano karami, meron ako. Maniniwala ka ba sa akin? Saj, maniniwala ako sa'yo. Sumusuko ako. Binibining Jiang, akala ko pa naman malaki ang tiwala mo. Sumuko ka na agad. Napakawalang kwenta. Gao Kifan, mukhang yung mayaman na kinakampihan mo ay hindi ganoon kagaling ah. Alagang mapagbigay si Yang Master Zhang. Naglabas siya ng 5 milyong. Para bilhin ang fish feed na ito, karapat dapat purihin ang kabataan. Mukhang itong bagong mayamang ginoo ng Jiangcheng. Nagsusumikap na maging sa industriya ng pag-aalaga ng isda. Ang magiging high. Masyado naman kayong mapagbigay, mga ginoo. Hindi. Kayo, nagkapatawa lang kayo, di ba? Gumastos ng 5 milyon. Para lang sa isang sako ng pagkain ng isda. Ang bobo naman ng ganyang gawain. Tapos pinupuri nyo pa. Anong sabi mo? Gao Kifan, matagal na kitang tinitiis. Wala naman akong sinabing mali. Hindi ba kayong lahat? Ang bababaw ng kalaman? At yung sinasabi mong 3 hari. Mukhang wala namang kwenta. Masyado kang mayabang. Ngayon lang ako nakakita. Ang mas mayabang pa sa akin. Huwag kang mag-ini. Kapayapaan ang mahalaga. Hindi mo ba narinig? Minamaliit niya tayo. Ang batang ito, hindi pa naman kumikilos. Baka naman talaga. Mayaman siya. Kaya hindi niya pinapansin. Kung may kakayahan ba siya o wala, Malalaman natin mamaya. Gao Kifan, humanda ka sa akin. Minamaliit mo ako, ha? Kung wala kang bibilhin ngayon, papaputol ko ang mga paa mo. sige mga kasama. Ipagpatuloy ang subasta. Ngayon, ang iba pang item. 30 milyong piso. Binabati kita, binatang Zhang, sa iyong bid. 100 milyon. 80 milyon. Ang mga pamansing biniding kanina, mga lambat at pagkain ng isda, bawat isa, ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kahit ginto pa ang gawa niyan, hindi naman yata kailangan ganoon kamahal. Hindi mo pa alam, Ginoong Gao. May kasabihan kami sa investment world. Kung kumikita ang pagsasaka, hindi na makakabili ng asarol ang ordinaryong tao. Ngayon na napakamahal mga similyang isda, ang mga bagay na ito ay natural na tumataas din ang halaga. Mukhang ang investment na to ay laro lang talaga ng mga mayayaman. Mamaya na lang. Ang pangunahing item, darating na ang mga similyang isda. Hindi ko lang alam kung anong uri ng semilya ng isda. Ang ia-auction, 5 milyong piso ang isang sako ng pagkain. Baka naman, blue whale, great white shark, mga kasama. Ngayon, ang huling item, 10 semilya ng isda. Ang tampok na item, 10 semilya ng isda. Simulang presyo, 10 bilyon. Naku! Maliit na isdang karpa, 5 milyong kagkain ng isda bawat sako. Sobrang kalokohan na yan. Ang mga maliliit na karpang ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon bawat isa. Ginoong Gao, ang mga isda na natitira sa merkado ngayon, karamihan ay iba't ibang uri. Mahirap palakihin. Ang 10 isdang ito ay isang uri. Malaki ang posibilidad na magparami. Ang halaga nito sa hinaharap ay hindi matatantya. Pero hindi naman siguro abot sa 1 bilyon bawat isa, di ba? Malamang higit pa sa 1 bilyon. Mga Ginoo, ang 10 semilya ng isda ay maaaring ibenta ng hiwalay. Ayon sa presyo ng bawat isa. Kung sino ang pinakamataas na presyo, siya ang mananalo. Ngayon, magsisimula na ang subasta. Mga Ginoo, ang bihirang kayamanan. Ako, si Lee, ay nahihiyang tanggapin ito. Bibigyan ko ng 10 bilyon para sa 5 piraso. Woo, talagang Diyos ng stock market. Umakyat agad sa 2 bilyon bawat isa. 6 na bilyon para sa 3 piraso. Magaling. Mayroon pa bang mag-abid? Kung gayon, ipinapahayag ko. Binabati ko si Ginoong Lee sa pagbili ng 5 piraso. At si Prinsipe Anta sa pagbili ng 3 piraso. Hindi nga sila nagkakamali. Sila ang 3 higante sa investment world. 2 na lang ang natira. Naku, kung di ka pa magbibid, mawawala na. Nagbibid ako ng 300 milyon para sa natitirang 2. Ako, 350 milyon. MS Jiang, kung hindi na kaya, wag na lang bilhin. Hindi talaga sulit. MS Jiang, mukhang uwi na ang pamilyang Jiang na walang dala. Kanina, ang tiwala mo pa. Bakit di ka magbid? Ako, 400 milyon para sa natitirang 2. Ito na ang lahat ng asset ng pamilyang Jiang.
Ang galing ng loob. Sumusuko na ako. CJ, binabati kita, Ines Jiang, sa pagkuha mo sa huling dalawa. Kahit ang pamilyang Jiang, ano naman kung mabili pa ang natitirang dalawa? Naubos na ang pera ng pamilyang Jiang. Lubos silang nanghina. Mahihirapan na silang makabangon. Hayaan mong maging mayabang si Gao Qifan, ang kuti na yan. Kung bumagsak ang pamilyang Jiang, sino kaya ang sisisid sa bulsa niya pagkatapos? Sige, binabati kita, Ines Jiang. Pakiakyat po sa entablado para sa bayad. Sandali. Ayaw na. Ayaw na namin sa dalawang isdang yan. MR Gao, ano ang ginagawa mo? Miss Jiang, itong maliliit na isdang karpalang na to, hindi pa nga sapat para sa isang mangkok ng piniritong sili. Ganoon ba talaga yan kamahal? Huwag kang maggapaloko. Gao Qifan, paano mo nagawang guluhin ang kaayusan ng bulwagan? Gusto mo bang mamatay, ha? Manahimik ka nga. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Kayong mga tao, niloloko nyo lang ang mga tao. Gino, ang aming mga item na ibinebenta ay ayon sa presyo ng pamilihan. Walang daya, bata man o matanda. Kung hindi ka bibili, huwag mo sanang guluhin ang iba. Walang daya, bata man o matanda. Kalokohan. Kahit hindi ako mayaman, Mayroon pa rin akong libu-libong semilya ng isda. Miss Jiang, kung talagang gusto mo, pwede ko yang ibigay sa'yo. Hindi mo na kailangang bilhin. Sinasabi ko sa'yo, siya. silang lahat ay mga manloloko. Mga manloloko. Paano mo nasabing mga manloloko kami? Tingnan nyo nga kayong magkakasama. Hindi ko alam kung saan nyo. Inarkila ang mga kakaibang damit na yan. Para kayong mga baduy manamin. Kung hindi manloloko, ano pa? Baduy. Anong baduy? Walang galang. Gao Qifan, ang lakas ng loob mo. Hindi ito lugar para magulo ka. Manahimik ka, Zhang Hongwei. Dati niloko mo na ako. Ngayon, gusto mo ring lokohin si Miss Jiang. Miss Jiang, dati, sila ang magkasabwa. Para agawin ang lupa namin. Ngayon, silang lahat. Gusto pa ring makipagsabuatan sa mga baduy na yan. Para lokohin ka. Nagbebenta lang ng mga sirang semilya ng isda. Ang ilang daang milyon. Sobrang-sobra na yan. Ikaw, sinisiraan mo ako. Host, sinisiraan niya ako. Sadyang nanggugulo lang siya. Tama. Simula pa lang ang action. Nanggugulo na siya. At sa tatlong, pinakamataas na negosyante, bastos siya. Sa tingin ko, Sinasadya niya yan. Bakit? Nagloloko kayo ng tao. Pero ayaw niyong sabihin. Security. Dalhin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ginoong Gao. Bitawan niyo siya. Hindi sinasadya ni Ginoong Gao. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Hayaan niyo akong magsalita ng patas. Ang mga nag-i-invest dito, tulad ni Binibining Jiang, ay pawang sertipikado ng International Fish Foundation, mga top-tier na bilyonaryo. Kung hindi maipakita ni Ginoong Gao ang kanyang card para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan nating sundin ang patakaran. Card. Anong card? Ito ang Identity Black Card. Host, subukan mo ang card ko para makita ni Ginoong Gao. Sige, gawin natin ang sinabi ng Diyos ng stock market. Diyos ko. 500 bilyon. Naku, Diyos ng stock market nga. Ito ang kapangyarihan ng tatlong higante. Diyos ng stock market, napakayaman. Ito ang karapat-dapat, na top-tier na big boss na dumalo sa investment conference. Gao Qifan, nakita mo na ba, ha? Maliit na cute. Kaya mo bang ilabas ang ganyan, ha? maliit na kita lang siya. Hindi niya nga alam kung ano ang identity card. Sa tingin ko, dapat putulin ang mga binti niya at itapon sa labas. Teka. Bitawan. Ang sinasabi niyo, ito ba yon? Anong kalokohan yan? Taking card. Teka. Parang totoo nga to. Host, iswipe mo yan. Sige. ₱100 lang ang laman niyan? Presidente. Hindi ko talaga inakala na sa maliit na Jiangcheng na to, mayroon palang fish farming expert tulad ni MR Gao. Dahil sa kanya, ang misyon ko ay nalampasan ng 100 beses. Kung gayon, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hello? Okay, alam ko na. Presidente, emergency. Kakagamit lang ng golden card ni MR Gao.
Pero ang aming system, hindi pa na-record ang kanyang kayamanan sa database. Ano? Si MR Gao ay isang taong mahigpit na pinoprotektahan. Ang ating foundation. Paano nangyari ang ganitong pagkakamali? Ipaalam sa lahat. Kaagad na i-update ang account information ni MR Gao. Opo. Teka, ako na mismo ang pupunta kasama ang aking mga aw. Tara, ₱100. Matagal ko nang sinabi, Gao Kifan, isa ka lang hampas lupa. Sayang naman. Akala ko, may bagong dambuhala sa investment world. Hindi ko akalain na ito ang magiging resulta. Napakadismaya. mga dambuhala, ipaubayan nyo na sa akin ito. Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ito. Ako. Tigil. Tingnan nyo. Nagbago ang yaman ni Amargao. Hindi kaya ako nakamaling tingin? Ang halagang kayamanan ni Gao Kifan, nadagdagan 1 0. At patuloy pa rin itong nadadagdagan. 7-0. 8-0, 9-0. At tuloy pa rin ang pagtaas. 1 trilyon. Gaano karaming pera iyon? Si Gao Kifan ay isa lamang maliit na tindero. Paano siya nagkaroon ganoong karaming ari-arian? Impossible. May mali talaga dito. 1 trilyon. Mukhang, nagkamali talaga tayo ng paggingin. Sa katayuan ni Ginoong Gao, kahit na ang buong investment conference ay kanyang bilhin, maliit na bagay lang yan. Ako pala. Halos masaktan ko ang isang bilyonaryong boss. Mga security. Bakit hindi pa kayo umaatras? Teka lang. Niloloko lang kayo. Young Master Zhang. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa malaking screen. Paano naman magiging peke yan? Mga kaibigan, hindi ito logical. Isipin nyo, 1 trilyon. Kaya na niyang bilhin ang isang maliit na bansa. Anong klaseng industriya ang mayroon siya para suportahan ang trilyong yaman niya? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa'yo. Presidente Zhong, Ginoong Li, Ginoong Liu, at Prinsip Anta. Nandito kayong tatlo. Presidente Zhong, sa wakas dumating ka na. Nahuli namin ang isang impostor na nagnakaw ng pagkakakilanlan. Impostor. Ang tinutukoy mo ba ay si Ginoong Gao? Siya nga. Maaari kong sabihin sa inyo na malinaw. Ang halaga ng yaman ni Ginoong Gao ay totoong-totoo. Totiu? Hindi. Impossible. Impossible. Hindi yan mangyayari. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming ari-arian? Kung hindi ka pa rin naniniwala, edi idilat mo ang iyong mga mata. At tingnan mo ng mabuti. Puro isda. Ang mga mamahaling isda na ito ay galing lahat sa palaisdaan ni Ginoong Gao. Mga isdang tulad nito, mayroon pa, 10,000. Napakaraming isda. Hindi na masama kung tatawagin siyang hari ng isda. Ang totoo, hindi lang ang mga ito, pati na rin, ang 10 maliit na semilya ng isda na in action ngayon ay galing din sa palaisdaan ni Ginoong Gao. Kayo, maglalakas loob ba kayong magtanong? Sa pagkatao ni Ginoong Gao, kasalanan ko at hindi ko kayo naabisuhan. At basta na lang, ipinagbili ko para sa inyo ang 10 maliit na semilya ng isda. Hindi ko akalain na magdudulot ito ng ganito kalaking gulo. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Kaya pala ang mga isdang ito ay galing sa ninakaw sa aking palaisdaan. Hindi bale sana kung nanloko lang kayo ng iba. Pero ginamit nyo pa ang isda ko para manloko. Hindi na yan tama. Ito ay isang auction. Ginoong Gao, paano nyo naman nasabing panloloko ito? Hindi pa ba ninyo nakikita? Sa katayuan ni Ginoong Gao, hindi niya kailangan ang kaunting pera na yan. Gao Kifan. Ginoong Gao, ang basket ng mga isda mo, ibenta mo sa akin. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Handa akong ipagpalit ang 10 oil fields sa Alabay para sa mga isda mo. Ako rin, mahal na hari ng isda. Handa akong ipagpalit ang kontrata ng 30 Hollywood top-tier na artista na nasa ilalim ng pangalan ko para sa 10 isda mo. Ako rin, handa akong ipagpalit ang shares ng 10 financial company para sa 10 isda mo. Huwag mo sana kaming pandirihan. Nagiksena na ba kayo ng sobra? Ilang isda lang yan. Karapat dapat ba kayong magyabang ng ganyan? Si Ginoong Gao na ito, hindi man lang pinansin ang ating mga ari-arian. Kasalanan ninyong dalawa. Paano ninyo nagawang insultuhin ang hari ng isda? Hindi ko po siya gustong saktan. Hindi. May tao ba diyan? Hubaran ninyo silang dalawa at itapon sa labas. Tulong. Ginoong Gao, hindi ko akalaing ganoon ka pala kalakas. Kahit ang 3 malalaking pangalan sa investment world ay tinatawag kang haring isda. Binibining Jiang, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi nila. Hindi ako hari ng isda. Isa lang akong nagtitinda ng isda. Ay, nga pala, Binibining Jiang, hindi ba gusto mo ng semilya ng isda? Ibibigay ko na lang sa iyo. Hindi pwede.
Masyado itong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Bukod pa rito, natanggap ko na ang fish feed mo. Hindi ba't magkasosyo tayo? At saka, tinulungan mo ako ngayon. Kailangan ko namang magpakita ng pasasalamat, di ba? Sige na nga. Ay, nga pala. Mayroon nga akong kailangan ng tulong mo. Ano yon? Sabihin mo lang. Gusto kitang imbitahan. Magpanggap kang boyfriend ko. Samahan mo akong makipagkita sa papa ko. Ano? Alam kong medyo bastos to. Alam kong medyo bastos to. Pero, wala na talaga akong magawa. May mayaman kasing lalaki na gustong gusto ako. Kung hindi ako maghahanap ng panangga, pipilitin akong ipakasal ang papa ko. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Tito Jiang, dumating ako. Dumating si Tengyun. Tito Jiang, kaarawan mo ngayon, kaya dinala ko ang 3 kong kaklase para bumati. Magandang araw po, ito. Tengyun, salamat sa iyong kabaitan. Lanlan, May regalo rin ako para sa iyo. Salamat, pero hindi ko kailangan. Lanlan, ingatan mo ang iyong salita. Paumanhin. Hindi ko talaga matatanggap. Ang regalo niya. Dahil, may boyfriend na ako. Lanlan, Saan naman galing ang batang yan? Ganyan lang siya. hindi siya bagay. Lanlan, Ito. Siya po ang boyfriend ko. Si Gao Kifan. Tama. Magandang gabi po, ito. Sige, dahil nandito na kayo, pumasok na tayo. Tara na. Tito, ito ba ang inyong Yushin Hotel, ang sikat na fish god? Tama. Ang fish god na ito, noong baka pa ako, hindi ko sinasadyang nahuli. Simula nang makuha ko yan, ang negosyo ko ay umunlad ng husto. Nang mabili ko ang hotel na ito, inilagay ko yan dito, bilang fish god na nagbabantay sa tindahan. Ang ganda namang isda. Ngayon lang ako. Nakakita ang buhay na isda. At kulay ginto pa. Napakalaking halaga niyan. Tama, mayroon nang nagtangkang. Gumastos ako ng 1 bilyon para bilhin yan. Pero tinanggihan ko. Feng, tignan mo itong Yushen ko. Punaan mo. Tito Jiang, sabi nila, ang carp ay kayang maging dragon. Lalo na, ito ay isang ginintuang carp. Naniniwala ako, ang kinabukasan ng pamilyang Jiang, kasama ang Yushen na ito, ay magiging maayos at masagana, at kikita ng malaki. Salamat sa iyong magandang salita, Young Master Feng. Binata, ikaw naman ang magsabi, kamusta ang Yushen ko? Sige na. Sarge. Sa tingin ko, ito ay maganda. Saan ba talaga ito maganda? Sabihin mo nga. Maganda ito dahil ang taba niya. Mataba. Masarap siguro gawing sabaw. Masarap inumin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko. Nagbebenta kami ng lamang daga. Kung masarap ba o hindi, sa isang tingin ko pa lang, alam ko na. Lanlan. Ito ba ang napili mong magiging asawa? Tama na, pumasok na kayo. Ayos lang. Tara na, alagang mataba nga. Halika, umupo ka. Tito Jiang, kaarawan niyo po ngayon. Regalo ko po sa inyo ay isang gintong dragon. Naway dumami ang inyong kayamanan. Regalo ko po sa inyo ay isang BMW. Naway magtagumpay kayo sa lahat ng bagay. Salama. Ang regalo nila ay ginto at mamahaling kotse. Bakit parang ang katay mo ay hindi interesado? Ang mga bagay na ito, na nakikita niya araw-araw, hindi magiging interesado. Ang tatay ko, Ano naman ang kinaiinteresan niya? Tito Jiang, nang malaman kong kaarawan nyo, marami akong nilapitan, at hiningan ng tulong. Gumastos ako ng malaki, para bilhin ito, para sa inyo. Isang pirasong pinakamagandang tuyong isda. Wow! Ang galing nito. Naku po, torong tuyoto. Hindi lang yan, ito ay isang tuyong isda na pinatuyo, sa loob ng 10 taon. Hindi ko inakala. Nasa buhay ko. Makakakita pa ako. Nang ganito kahirap makitang kayamanan. Feng Xiao, pwede ko bang amuyin? Naman. Ang bango nito. Tunay ngang lumang tuyo. Feng Xiao, napakamaalalahanin mo talaga.
Tito, Maliit na Feng. Ang isda na binigay mo, napakamahalaga. Ayoko na tanggapin. Tito, napakamagalang niyo po. Sa totoo lang, matagal na akong may gusto kay Lanlan. Saktong-sakto, ngayon ang kaawan mo. Kaya gusto kong magpropose sa'yo. Ang tuyong isda na ito ay sumisimbolo sa aking pagnanais. Napakasalan si Lanlan ng buong puso. Maganda yan. Si Feng Xiao ay talagang isang tunay na mapagmahal at mabuting lalaki. Mula sa regalong ito, kitang-kita ang pagmamahal niya kay Lanlan. Seryoso at malalim talaga ang damdamin niya. Hindi ba? Iyan lang ba ang seryoso at malalim na pagmamahal? Para sa akin, mabaho lang ito. Parang paa na hindi nahugasan. Ng 10 taon. Anong alam mo, ikaw na nagbebenta ng lamang daga. Ang lumang inasnan na isdang ito, na napakapreserba, at napakalalim ng lasa. Sa halaga, katumbas ito ng 100 taong gulang na ginseng, o 50 taong gulang na mautay. Tama, wala kang alam. Feng, alam kong gusto mo si Lanlan, at sinusuportahan kita. Pero ang pag-ibig, depende yan sa gusto ni Lanlan. May boyfriend na ako. Meron na, ano ngayon? Hindi pa naman kayo kasal, di ba? Di nga. Isang inasnan na isda lang. Napaikot na niya ang biyenan. Kung alam ko lang, sana nagdala rin ako ng 2. Ikaw, si Ji Gao, tama. Dahil sinabi na ni Tio Jiang, na ganon na ang desisyon. Sana hindi na kayo magalit kung ligawan ko na si Lanlan. Grabe ka talaga. Makapal ang mukha mo. Isang mababang isda lang. Akala mo may karapatan ka nang agawin ang girlfriend ng iba. Hindi ka na ba mahiya? Huwag kang bastos. Kung pinayagan na ni Tio Jiang, wala nang problema. Kung magaling ka, magbigay ka rin ng regalo. Sige, bibigyan ko kayo. Isda lang naman yan, di ba? Hello, magbadala kayo ng ilang isda dito. Opo, Sir Gao. May particular po ba kayong gusto sa isda? Gusto? Wala naman. Gaya nung isda sa Yushen Hotel. Magdadala kayo na 10. 8 na lang siguro. Gaya nung isda sa Yushen Hotel. Magdadala kayo na 10, 8 na lang. Opo, Sir Gao. 10 o 8 pa yan. Bakit mo pa hindi sinabi na 100? Talagang grebe ka na. Ang galing mo naman sa pagbebenta lang ng isda. Tagapag-alaga ka pala ng isda sa pamilya niyo? Ang galing nyo namang magsalita. Kung hindi ako nag-alaga ng isda, ano ang ibebenta ko? Nagpapangga pa rin. Lanlan, ang boyfriend mo, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi naman ganoon. Ang ibig sabihin, narinig ko kahapon, may inihayag sa Jiangcheng, na isang hari ng isda na may trilyong asset. Iyon ay ikinagulat ng buong syudad. Baka naman, siya nga ang kilalang hari ng isda. Ang sinasabi mo ba ay ang investment conference kagabi? Tama. Ako nga ang hari ng isda. Lanlan, ito ba ang taong hinanap mo? Sinasadya mo ba akong inisin? Tay, Si Kifan, hindi niya sinasadya. Huwag ka nang magsalita. Sige na, kumain na tayo. Kifan, hindi ka dapat nagmamayabang. Kahit hari kang isda, hindi mo pa rin makukuha. Ginto ang karpa ah. Bukod pa rito ang isang tulad ni Yushen, na nagpapalit ng kulay. Paano naman makakakuhang 10 piraso ng sabay-sabay? Parang galit si Papa. Kung hindi, magtago ka muna. Magtago. Saan naman? Unang beses din ni Kifan dito. Kung hindi, awi na lang muna natin siya para umorder ng pagkain. Magandang ideya yan. Tito Jiang, siguro unang business din niya. Sa ganito kataas na lugar, abayaan mo siyang lumabas para makakita rin siya ng bago. TSK, Ano bang meron doon? Tito Jiang, mas magaling pa akong magluto kaysa sa mga chef ng hotel. Kung gusto nyo, huwag na kayong umorder. Ako na mismo ang magluluto ng isang putahe para sa inyo. Sige. Sige na. Sige. Sige na, sige na. Ginoong Gao. Pinapunta ako ni Miss Jiang para tulungan kayo sa pagluluto. Ano po ang kailangan ninyo? Sa kusina ninyo. May isda ba kayo? Isda? Nagbibiro ba kayo? Walang isda sa kusinang to, sir. Ang hirap pala ng hotel nyo. Wala man lang isda. Gao Kifan. Napakahalagang Diyos ng isda. Nasa lobby yan. Sa pinakanakitang pwesto. Sinasamba. Lobby. Opo. Aha.
Ikaw ang gagamitin ko para salubungin ang aking magiging biyenan. Nagtataka ako. Bakit wala pa rin si Kifan? Lanlan. Ano ba ang nasa isip mo? Bakit ka nakikipag-ugnayan? Sa taong tulad ni Gao Kifan, Anong masama kung magkasama kami? Mahal ko siya. Kusa ko tong ginagawa. siya. Bilang matagal mo ng kaklase, sasabihin ko sa'yo, ang tulad niyang Kitty, ay malamang na dahil sa ganda mo lang, para lang sa pera, huwag kang magpapaloko. Hindi ko hahayaang pagsalitaan niyo siya ng ganyan. Lanlan. Para sa iyo lang naman to. Nga Lanlan, tayong mga babae, ang pinakamahalaga ay ang pagpiling tao. Yung tulad niya, kung makakasama mo siya, parang bulaklak na nakatanim sa dumi ng baka. Mas maganda pa si yung Master Feng, guwapo at mayaman. At sa hitsura man o sa pamilya, kayo ang perpektong magkapars. Nandito na ang sabaw. Salamat sa paghihintay, mga ginoo at ginang. Pinapunta lang kita para umorder ng pagkain. Ang bagal-bagal mo, gugutumin mo ba kami? Nga. Tingnan mo nga yang niluto mo. Mukhang hindi masarap. Impossible. Ang luto ko, lahat ng nakatikim ay nagsasabing masarap. Ang bango. Anong sabaw to? Bakit ang bango-bango? Kayo talagang mga mayayaman. Pinagmamalaki nyo pang malawak ang kalaman nyo. Pero yan hindi nyo alam. Hulaan nyo na lang. Ito. Nakikita nyo ba kung ano ito? Napakakakaiba. Maraming taon na akong nagpapatakbo ng hotel. At nakakain na ako ng sari-saring masasarap na pagkain. Pero itong ulam na ito, ang bango. Hindi ko pa ito naamoy o nakikita kailanman. Xiaogao, pwede ko ba itong tikman? Siyempre po, tito. Tito. Pa. Napakasarap. Grabe, napakasarap talaga. Impossible. Ano namang masarap na pagkain? Ang magagawa niya. Ako na ang titikim. Ang sarap nga. Ang bango-bango. At ang lasa, napakasarap. Hindi ito matutumbasan. Ibang karneng baboy, baka o tupa. TSK. Ang mga mayayaman na ito, walang alam. Hindi pa raw nakatikim ng sabaw ng isda. Kifan, anong sabaw ba ito? Bakit napakasarap? Hindi ba ito? Ordinaryong sabaw ng isda. Hindi nyo man lang matikman ito. Ano? Sabaw ng isda. Parang mayroon nga talagang amoy ng isda. Ang batang ito ay palihim na magaling. Hindi ko inaasahan ang isdang nagkakahalaga ng 100 milyon kada piraso. Nagawan niya ng sabaw para inumin. Impossible. Bawat buhay na isda na umiiral ngayon ay binabantayan ng International Fish Foundation. Huwag mong sabihing papatayin para kainin. Kahit bilhin pa lang, kailangan pa ring dumaan sa maraming proseso. Saan ka kumuha ng isda? Hindi ba paggatay lang ng isda? Bakit ang daming arte? Ako, pumatay lang ng isda malapit dito. Huwag kang magsinungaling. Wala namang isda dito sa malapit. Hindi ba yung isda sa lobby? Ano? Niluto mo yon. Ano? Niluto mo yon. Ha? Ang aking fish god. Ang aking. Tito Jiang. Ang aking fish god. Aba, Gao Kifan. Pati ang sa Yushen Hotel na Fish God, nagawa mong lutuin. Talagang nababaliw ka na. Isda lang naman yan. Ah? Kailangan ba ganyan kalaki ang reaksyon nyo? Hindi, Belle. Bibigyan ko na lang kayo ng isa. Bibigyan. Ang fish god na nagkakahalaga ng 1 bilyon bawat isa. Nag-iisa lang yan sa buong mundo. Ano ang ibibigay mo? Naku, tapos na. Wala ng fish god ang Yoshen Hotel. Ang mawawala rito, hindi lang 1 bilyon. Dahil sa kanya, ang pamilyang Jiang, mukhang tuluyan ng malulugi. Nga Lanlan, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag kang makisama sa ganyang tao. Huwag kayong mag-alala. Pinapunta ko na ang tao ko. Papunta na sila. Isa lang naman ang pinatay ko. Ah? Babayaran ko ng 10. Nagpapalusok ka pa. Sa tingin ko gusto mo lang. Samantalahin ang gulo para tumakas. Hulihin niyo siya. Bitawan mo ako. Gao Kifan, ang laking gulo ang ginawa mo. Nagtatago ka pa. Huwag kang mag-alala, Tio Jiang. Sisiguraduhin kong matatanggap niya ang pinakamabigat na parusa. Mabubulok siya sa kulungan. Wala nang silbi. Wala na ang fish god. Anong silbi ng pagpaparusa sa kanya? Ibig sabihin ba nito, gusto ng langit na mawala ang pamilyang Jiang? International Fish Foundation. Presidente Zongson. Sa utos ng Fish King. Narito ako para maghatid ng isda. Fish Foundation. Presidente Zong. Siya po ang taong ito. Niluto niya ang Fish God. Ang Yushen Hotel. Kailangan niyo po siyang parusahan ng husto. Ano? Niluto ang isda. Ginoong Gao. Niluto mo ang fish god. Siya po, napaka-arogante niya. Niluto. Kung niluto, niluto na. Ha? Presidente Zong,
Hindi mo ba siya ayusin? Bakit ko siya ayusin? Ginoong Gao, hindi naman ito imposibleng bayaran. Pangulong Zong, bakit po kayo narito? Nabalitaan ko po na si Ginoong Gao ay nangangailangan ng ilang ornamental na isda, kaya agad akong kumuha ng ilan sa mga pinakamagandang goldfish mula sa aming inventaryo. Ito ay para sa inyong Yushen Hotel. Ito ay, Goldfish. Mas mahalaga pa yan kaysa sa gold koi. Isang mutated na uri. Impossible yan. Ang goldfish. Hindi ba't nalipol na yan? Sa ngayon, may presyo pero walang mabibilhan. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Ang mga isdang ito ay libre, regalo para sa inyong Yushen Hotel. Pangulong Jiang, pakitanggap po. kalaga. Pangulong Zong, sa ngalan ng aming pamilyang Jiang, maraming salamat sa iyong pagliligtas. Huwag ka magkasalamat sa akin. Kung magkapasalamat ka, pasalamatan nyo si Ginoong Gao. Siya, ang tunay na tagapagligtas, ang pamilyang Jiang. Ako, sa ngalan ng pamilyang Jiang, nagpapasalamat sa iyo, aming tagapagligtas. Huwag na po kayong maging formal. Kasalanan ko po. Hindi ko dapat hinusgahan ang panlabas na anyo at hindi ko naintindihan ang kabutihan mo sa mga nakaraang taon sa pagbabantay ko sa Yushen Hotel na ito. Naging makaluma ko at hindi marunong umangko, kaya unti-unting bumagsak ang pamilyang Jiang. Ang pagluto mo sa Yushen ay palala sa akin na kailangan mong sirain para makabuo ng bago. Ha? Ganoon ba? Siguro? Gao, naiintindihan ko na. Ang intensyon mo, nagkasya ko, si Gao Kifan, ay magiging manugang na natin. Sa pamilyang Jiang, ipinapahayag ko na ang Yushen Hotel ay ibibigay ko sa kanya. Ano? Ang laki-laking 5-star hotel, ibibigay mo sa akin. Tio Jiang, naguguluhan ka na ba? Hindi mo ako pinili. Pero pinili mo ang isang nagbebenta lang ng isda bilang manugang. Feng, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang pag-ibig ay hindi pinipili. Sige. Kung gayon, ako pala ang labis. Tio Jiang, ang krisis ng pamilya ninyong Jiang. Hayaan na lang nitong nagbebenta ng isda. Ang munting tindero, ang lumutas. Tara na. Lanlan, Tio Jiang, bakit niyo po ako pinatira rito? Mayroon to ba kayong sasabihin? Kifan, umupo ka. Umupo ka muna. Kifan, sa totoo lang. Ang pamilya namin ay may maraming problema ngayon. Parehong sa loob at labas. Hindi lang kami nalugi sa pamumuhunan. Si Feng Tingyon pa ay naghihintay lang ng pagkakataon. Gusto niyang kunwari magpakasal para sakupin ang yaman ng aming pamilyang Jiang. Umaasa akong matulungan mo kami na malampasan ang krisis na ito. Pero wala naman akong anumang kakayahan. Maliban sa isdang hindi maubos. Wala na akong iba. Ginoong Gao, hindi mo ba naiintindihan na may hawak kang trilyong kayamanan ngayon? Isang hari ng isda na kayang tapatan ang yaman ng isang bansa. Hari ng isda. Anong hari ng isda? Tito Jiang, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi nila. Pinagloloko lang nila kayo. Ginoong Gao, alam mo ba kung magkano na ang presyo ng isda sa merkado ngayon? Alam ko yan, syempre. Mga 8 o 9 na yuan lang, di ba? Tingnan mo. Balita mula sa Wall Street ngayon. 100 kumpanya ng pag-aalaga ng isda ang bagong nakalista sa NYSE. Pinakabagong presyo ng isda. Carp, isa-isa 0 milyong yuan bawat isa. Silver carp, 130 milyong yuan bawat isa. Naramdaman ang matinding pagnanais. Nagbago ang mundo. Mabilis na lumala ang kapaligiran ng karagatan. Ang bilang ng isda ay bumaba ng 79.7%. Ang isda ay naging isang pandaigdigang bihirang yaman. Kaya pala, ang isda ay naging bihirang yaman na. Kung gayon, ang mahigit 10,000 isda ko ay hindi ba nangangahulugang ako na ang pinakamayamang tao sa mundo? Ha? Tito Jiang, si Lanlan. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, ang mga usapin ng pamilyang Jiang ay ako na bahala. Chairman Jiang, bakit mo kami ipinipon? May usapin man, sabihin mo na agad. Mga bush kaming lahat. Mga kaibigan, may magandang balita ako para sa inyo. Para sa ating chamber, nagdala ako ng isang bagong partner. Kasama siya sa atin. Paniniwala ko, ang sakit ng mga isda natin na nagkakasakit ay maayos agad. Nagtitinda lang sa palengke, di ba? Jiang Chanxiong, iniisip mo bang mga tanga kami? Mga kaibigan, baka may misunderstanding kayo. Kay Ginoong Gao, napakalakas ng kakayahan niya. Basta, background niya ay alam na namin kay Boss Feng. Isang nagtitinda lang sa kanto. Akala mo pwedeng maging partner ng ating chamber. Amilang Liu, ano pong ibig mong sabihin? Anong ibig ko sabihin? Desisyon na ng lahat to. Kami ay sabay-sabay na alis sa asosasyon at magiging kasosyo ni Boss Feng. Tama ba, mga kasama? Hindi masosolusyunan ng pamilyang Jiang ang problema. Ang mga isda namin, kung patatagalin pa, mamamatay na lahat. Sang-ayon,
Si Boss Feng lang, ang makakapagdala sa atin sa tagumpay. Nagkasundo na ba kayong lahat? Sobra na kayo. Noong nagkasakit ang mga isda, kayo ang nagmakaawa. Sa pamilyang Jiang napondohan ang solusyon. Ngayon na may problema ang pamilyang Jiang, sabay-sabay na naman kayong lumipat ng panig. Miss Jiang, hindi naman ganoon ang usapan. Sumali kami sa asosasyon ng pamilyang Jiang para magtulungan sa pag-aalaga ng isda para sa kapwa nating kapakinabangan. Ngayon, ang pondong asosasyon ay patuloy na bumababa. Ang mga isda namin ay nagkakasakit at hindi rin nagagamot. Eti ang medical team para sa pag-aalaga ng isda ay kinuha na. Kaya, ano ang gusto mong gawin namin? Ano ang gagawin? Kailan kinuha ang core team? Ang pamilyang Jiang sa pag-aalaga ng isda. Bakit hindi ko alam yan? Ako ang humugot sa mga tao. Pasensya na, Tio Jiang. Ang iyong koponan sa pag-aalaga ng isda ay lumipat ng trabaho ng sabay-sabay. Hindi ko na kayo naabisuhan. Pagpasensyahan nyo na. Feng Tingyun. Magandang araw, MR Feng. Kayong dalawa. Sa ilalim ng aking pamamahala, napakaswerte ninyo. Naghira ko ng isang top expert sa pag-aalaga ng isda na may mataas na sahod. Sa kanya, tiyak na gagaling ang inyong mga isda. Mga Ginoo. Ako si Jiang Bowen. Mga Ginoo. Ako si Jiang Bowen. Ivy League Schools. EA sa Biomedical Science. Estudyante ni Professor Von Neumann. Professor Von Neumann, siya yung nanalo ng Nobel Prize sa Biology sa Amerika dahil sa kanyang artificial respiration fish farming method. Siya ang estudyante ng professor na yon. Hindi lang yan, si Jiang Bowen ay hindi lang ordinaryong estudyante. Siya ang kaboritong estudyante ni Professor Fenoy. Artificial Respiration Fish Farming Method. Siya at ang professor ang nag-imbento niyan. Profesional yan. Yan ang profesional. Ginoong Jiang, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga isda. May pag-asa pa. Si Boss Feng talaga. Nakuha pa niyang imbitahin ang isang propsyonal na kasinggaling nito. MEA. Di tulad ng pamilyang Jiang, na nag-imbita ng isang payaso lang. Tay, Feng Ting yun. Sa laki ng gastos niya ngayon, mukhang determinado talaga siyang sirain ang aming pamilyang Jiang. wala tayong magagawa. Kahit ang pinakarespetadong biological doctor sa mundo ay sumasama sa kanila, mahirap para sa pamilyang Jiang na labanan yan. Anong klaseng biological doctor ka? Kailangan pa ng siyar ang isda para alagaan. Di ba kalokohan lang yan? Ang lakas ng loob mo. Nagtatanong ka pa sa aking kaalaman sa pag-alaga ng isda? Sabihin ko sa'yo, noon, kasama ko ang aking guro. Nakakita na ako ng 3 eksperimento sa paghihiwa ng isda. Anong karapatan mo? Na makipagtalo sa akin tungkol sa biomedical science. Akala ko naman napaka-professional mo. 3 lang pala ang nahati mo. Sabihin ko sa'yo, ang mga isda na pinatay ko, kung hindi man 1,000, ay meron ding 8,000. Kung ganyan ang sinasabi mo, yang tinatawag mong maestro, hindi man lang karapat dapat maging alalay ko. Napakayabang. Gaano kahalaga ang buhay na isda? Ang maestro ko, 3 lang ang kanyang i-dissect. At may espesyal pa siyang pahintulot mula sa presidente ng Amerika. Anong kaapatan mo? Para mag-dissect ng 10,000. Gaukifan, kung ignorante ka, huwag kang magsalita. Anong karapatan mo para insultuhin ang eksperto na inimbitahan ko? Hindi naman. Sinasabi ko lang na hindi magaling ang teknik ninyo. Bakit hindi nyo ako hayaang magsalita? Tito, sa tingin ko itong biology na to ay manloloko. Napakayabang. MR Feng, hinahamon ng taong ito ang aking autoridad. Hindi ko ito matatangga. Gusto kong makipaglaban sa kanya. Makipaglaban. Siege. Tamang-tama. Nandito lahat ng mga boss ng Chamber of Commerce ngayon. Kaya hayaan nating makita ng lahat. Sa larangan ng pag-aalaga ng isda, ang Feng Group ba o ang pamilyang Jiang? Ang tunay na eksperto. Gaukifan, may lakas ka ba ng loob na lumaban? Laban kung laban. Anong kinakatakot kong pagkompetensya? kakayanin kaya ni Gao. Titiyuhin, wag po kayong mag-alala. Pagdating sa pagpapalaki ng isda, kahit hindi ako eksperto, Pero, mas maasahan ito kaysa doon. Sa artificial respiration niya. sige na nga. Pumapayag kami. Sige, magkompetensya na tayo. Mga Ginoo, ang 2 isdang ito ay inalagaan namin ni President Liu. Hindi ko alam kung bakit, pero naging mahina ang kanilang gana sa pagkain kamakailan. Ayaw na rin nilang gumalaw. Kung magpapatuloy ito, maaaring mamatay ang mga isda sa sakit. Sino man sa inyong dalawa, kung sino ang makapagpagaling sa isda, siya ang panalo. Pinili ko si Yar Jiang. Hayaan si Yar Jiang ang gumamot sa aking isda. Sige, walang problema. Ang kite mo talaga. Alam mo naman na si MR Jiang ay tiyak na gagalingin ang isda. Baka patayin pa ng lalaking yan ang isda. Maraming tao ang saksi. Ano ang kinakatakot mo? Kung mamatay, pwede namang ipabayad sa pamilyang Jiang. Di ba? Sige na nga. Gaukifan, tama ba? Kung mapatay mo ang isda, hahamonin kita. Ipinapahayag ko na opisyal nang nagsisimula ang paligsahan. 18 taon akong nagpakahirap sa pag-aral ng medisina. Ngayon ko na ito magagamit. Ang paggamot sa isda, para sa akin,
ay parang laro lang ng bata. Mga kasama, ang isdang ito, batay sa aking pagsusuri, ay may anorexia. Napakababa ng oxygen sa dugo nito. Gamit ang aking profesional na instrumento, mabilis ko itong gagalingin. Ito ang aking sariling imbensyon, ang ultrasonic vibrator. Sa mataas na dalas ng pagpukaw sa isda, mabilis itong makakabawi ng sigla. May epekto nga, ang isda ko, nagsimula ng kumain. Profesional talaga si Ginoong Jiang. Sa isang simpleng paggamot, bumalik ang sigla ng isda ko. May ganoong kagalingan si Boss Feng. Sa pagsunod kay Boss Feng, malapit na nating dominahin ang industriya ng pag-aalaga ng isda. Dominahin ang industriya ng isda, ha? Sa ganyang paraan niya ginagawa, mamamatay din ang isdang yan sa huli. Nagsisinungaling ka, bata. Kung wala kang alam, huwag kang manggulo. Ayos na ayos ang isda ko. Paano mo nasabing malapit na itong mamatay? Gao Kifan, binabalaan kita, gamutin mo ng maayos. Tito Jiang, pahiram ng halaman sa paso. Opo. Anong kalokohan yan? Ginoong Feng, huwag kang mag-alala. Kahit anong gawin niya, hindi siya mananalo. Anong ginagawa mo? Nilalagay mo ang isang dakot na mabaho at bulok na puti. Itinatapon diyan. Gusto mong patayin ang isda ko. Sabi ko na nga ba, ang batang yan ay isang walang alam. Sa ginagawa mong yan, hindi malabong mamatay ang isda. Sa tingin mo ba may silbi ang ginagawa ni Gao Kifan? Alaga bang gaganayan? Sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi magtiwala sa kanya. Tingnan nyo, patay na ang isda. Ang isda ko. Tingnan nyo. Patay na ang isda. Ang isda ko. Ang isda ko. Ikaw, Ikaw, walang alam. Inatay mo ang isda ko. Bakit ka ba ganyan ka-emosyonal? Sino nagsabing patay na yan? Hindi lang yan gumagalaw. Tingnan mo. Sana may pag-asa pa yan. Ngayon, tuluyan mo na siyang pinatay. mga Ginoo, matagal ko nang sinabi, ang taong yan ay isang nagpapanggap na walang kwenta. Kita nyo, nagdulot na ng malaking gulo. Payo ko lang sa inyo, iwanan nyo na ang kasamaan at magpakabuti. Sumali na kayo sa aking Feng Group. Tama si Mr. Feng. Hindi na nga kaya ng pamilyang Jiang. Sabi ko na nga ba, Isang maliit na tindero sa pelengke. Paano naman makakapantay sa isang Medical doctor? Ibig sabihin ba, ang pinaghirapan nating negosyo ay matatapos na lang ng ganito? MR Jiang, pakiusa, ulungan mo na po kami. Ililigas mo sana ang isda ko. Kasalanan ko, pinaniwalaan ko itong maliit na kit. Ikaw lang ang makakaligas dito. Huwag kang mag-alala. Mr. Lai, maliit na bagay lang yan. Gagamitin ko na ang aking instrumento para gamutin ang isda mo. Sandali. Kung gagawin mo yan, ang isdang yan ay magiging katulad ng kay Boss Liu. Siguradong mamamatay. Kalokohan. Ang isda ni Boss Liu, pagkatapos ng aking paggamot, ay buhay na buhay. Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Pansamantalang pagaling lang yan. Tingnan nyo. ang isda ko. Anong nangyari? Ano ba talagang nangyari? Bakit namatay ito? Hindi ba sabi mo kaya mong gamutin? Bakit namatay ito? Impossible, too. Hindi dapat. Siya yan. Siya ang naglagay ng putik na yan. Sinira niya ang kapaligiran. Nalaso ng isda. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko man lang ginalaw ang isda mo. Ikaw ang kumatay diyan sa paggamot mo. Medical doctor pa kuno. Manggagamot na walang alam. Anong kapatan mong sabihan ako? Hindi ba namatay din ang ginamot mo? Teka, tingnan nyo. Ang istang ginamot ni Gao Kifan. Gumalaw. Totoo nga. Ay, totoo nga. Gumagalaw ang isda ko. Anong ginagawa ng isdang yan? Nangitlog pa. Nangitlog ang isda ko. Impossible. Namatay lahat ng isda ko. Paano niya nailigtas ang mga isda? At nangitlog pa. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mong ipagamo sa kanya. Ayaw mong maniwala. Sino ngayon ang may kasalanan? Kifan, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang isda ni Manager Liu? Kanina lang ay maayos pa. Ngayon ay patay na? Dahil siya, mali ang kagatasan niya mula pa sa simula. Ang dalawang isdang ito, hindi naman talaga anorexic. Nasa breeding period lang sila. Breeding period? Tama. Ang mga isda sa breeding period, madaling mabigla. Kanina, ginamit niya ang instrumento para i-stimulate ang isda, tapos kinakain pa. Ang sandamakmak na pagkain. Ang isdang ito, kahit hindi mamatay, masisira na. Kung gayon, bakit ka naglalagay ng mga ganito? Putik at damo dyan? Kasi,
Gustong-gusto ng mga isda. Ang ganitong kapaligiran. Hindi nyo ba naririnig ang kasabihang? Kung sobrang linaw ng tubig, wala ng isda. Sa pag-alaga ng isda, green water ang susi. Pinakamahalaga ang paligid. Green water talaga. Ganun pala. No wonder ang mga isda ko ay nangingitlog. Ang aking mahal na anak na lalaki, magkakaapat na pala. Boss Lee, Babae yan, Nga. Ang aking mahal na anak na babae. Hindi ba sabi mo magagaling ito? Paano na natin ito ngayon? Paano ko malalaman? Ganitong klaseng impormasyon. Hindi rin alam ng guro ko. Saan niya nalaman yan? Ayoko ng palusot. Kayo ang dapat managot. hinihingi ko ang buhay. Para sa aking mga isda. Hinihingi ko ang bayad. Sa lahat ng aking nasawi. Ano ba yan? Kusa mong pinili ang laban. Anong kinalaman namin diyan? Huwag mong kalimutan. Ikaw yung kanina, na nagmamadaling ipagamot sa amin. Feng Teng Yun. Anong ibig mong sabihin? Wala kang pakialam. Ano ba ang pag-aalaga ng isda? Ito ay isang puhunan. Saan ba sa pamumuhunan ang hindi nalulugi? Anong kinalaman namin diyan? Ikaw. Hoy mga kasama, tingnan ninyo to. Ito ang tinatawag ninyong si Feng. Pinatay niya ang isda ng iba, pero wala siyang pakialam. Ang taong walang pananagutan na tulad nito, sigurado ba kayong susundin pa rin siya? Tama nga. Itong si Feng Teng yun. Hindi rin mapagkakatiwalaan. Hindi tayo pwedeng makipagtulungan sa kanya. Ang ating mga isda ay nakasalalay sa ating buhay at yaman. Kung magkamali, tapos na tayo. Ginoong Gao, hindi mo na kailangang magsalita. Inagaling mo ang aking isda. Ang pamilyang Li, na may dose-dosenang miyembro. Salamat sa inyo. Mula ngayon, ako si Li Hipeng, ay susunod sa inyo hanggang kamatayan. Ako rin, Ginoong Gao. Dati, bulag ako. Mula ngayon, susundan ko na kayo. Kami rin. Hindi kami atras, hindi. Hindi atras. Kayo'y mga pabago-bago. Hindi talaga maaasahan. Pinatay mo ang lahat ng isda ko. Tapos nagkukunwari ka pa rin dito. Sage, kung ayaw ninyong makinig, huwag ninyo akong sisihin. Kung maging matigas ako, pasok. Anong gagawin ninyo? Feng Teng Yun. Anong balak mong gawin? Anong gagawin? Dahil hindi tayo magkasundo sa usapan, hindi na ako sasama sa inyo sa laro. Kapag kayong lahat ay nakakulong. Ang yaman ng industriya ng isda sa Jiangcheng ay mapupunta na sa akin mag-isa. Kumilos na. tigil. Sino ang nangahas hawakan si Ginoong Gao? Si General Manager Lee, ang Diyos ng stock market ng Daxia, ang tatlong higante ng industriya ng pamumuhunan. Hindi ba't si Liu Jiehe yan, ang reyna ng libangan? At itong isang to, hindi ba't si Alabay yan? Si Prinsip ng Langis na si Anta, ang boss. Ano sila? Nakating dito sa Jiangcheng. Mga dakilang tao, bakit kayo narito? Sino ka? Ako si Feng Teng Yun, ang Jiangcheng na ito, masasabing teritoryo ko. Hindi ko inakala na kayong tatlo ay pupunta sa teritoryo ko. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap at sa hindi ko pagsalubong agad. Teritoryo mo. Nakakatawa. Hindi pa nga nagsasalita si Ginoong Gao. Anong karapatan mo para sabihing teritoryo mo to? Ginoong Gao. Anong meron sa kanya? Para tawagin niyo siyang ganyan. Dahil si Ginoong Gao ang numero 1, tao sa industriya ng pag-aalaga ng isda. Ang hari ng isda sa alamat. Ano? Si Ginoong Gao ang hari ng isda. Hari ng isda. Kaya pala napaka-professional niya. Siya pala ang hari ng industriya ng pag-alaga ng isda. Hari ng isda. Lagot na. Ngayon, nakagalit ko ang hari ng isda. Ikaw, kakalabanin mo ang hari ng isda. Kailangan mo munang tanungin kami, ang tatlong dambuhala, kung papayag kami o hindi. Lumayas ka. Opo. Tara. Mula ngayon, sa mundo ng pag-aalaga ng isda, si Ginoong Gao lang ang maghahari. Mabuhay ang hari ng isda. Mga ginoo at ginang, dumating na ang tamang oras. Ang seremonya ng paggupit ng laso ay magsisimula na ngayon. Sage. Binabati kita, Ginoong Gao. Sa iyong kasal. Sa napakasayang araw na ito. Gugupitin mo ang laso para sa pagbubukas ng iyong pig farm. Talagang dobleng pagpapala ito. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Gayunpaman, sa ngalan ng malawak na publiko. Nais kong itanong sa iyo. Sa nakalipas na 3 taon, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isda, ikaw ay naging pinakamayamang tao sa mundo. Tinawag na hari ng isda. Bakit sa panahong ito, tatalikuran mo ang industriya ng isda at lilipat sa pag-aalaga ng baboy? Sa nakalipas na ilang taon, ang presyo ng isda ay labis na tumaas. Ang halaga, mahigit 100 milyon bawat isa. Grabe na talaga. Pero ngayon, ang dami ng isda sa buong mundo ay unti-unting bumabalik. Ang presyo ng isda, bumalik na rin sa normal. Ayong mga ordinaryong tao, nakakakain na ulit ng isda. Magandang balita yan. Tungkol naman sa akin, ang hari ng isda. Wala na akong kakialam kung hari pa ako o hindi. Ginoong Gao,
Tunay kang karapat-dapat. Sa titulong bagong hari ng mga investor. Ang ganyang pananaw at responsibilidad. Talagang hinahangaan ka namin. Naku, hindi naman. Ngayon, gusto ko lang magalaga ng baboy ng maayos at mamuhay ng payapa. Tama. Magaling. Kifan, suportado kita. Ano? Nangyari talaga. Ang ganitong bagay. Mga Ginoo. Emergency news. Dahil sa isang misteryoso. Biglagi na kumalat sa buong mundo. Maraming alagang baboy ang namatay. Ang presyo ng baboy tumaas ng 1,000,000 beses. Ayon sa mga eksperto, ang pagbababoy ang magiging pinakamalaking oportunidad sa investment. Ano?